So yung topic natin for today is all about parabola. And to start with, ito yung ating mga objectives. Our first objective, we have to graph or we need to learn how to graph parabolas with vertices at the origin. Second objective, identify and label the vertex, axis of symmetry, focus, directrix, and endpoints of the focal diameter given the equation of a parabola in its standard form. So meron na tayong dalawang objectives ngayon. And for the third one, write equations of parabolas in its standard form. Graph parabolas with vertices not at the origin. And possibly, iba pang mga objectives na hindi ko lang siguro nasulat dyan, pero marami pa tayong ma-attain na objectives na ating matatakel within this period. Now, let us try to learn the definition of parabola. So, define muna natin ang parabola natin. Ito yung mga basic definition natin. The parabola is defined as the locus of a point which moves so that it is always the same distance from a fixed point na tinatawag nating focus and a given line called the directrix. Okay, continue na natin, no? The parabola is defined as the locus of a point which moves so that it is always the same distance from a fixed point called the focus and a given line called the directrix. So mamayang konti mas maintindihan ninyo ang ibig sabihin ng focus at ng directrix ng ating parabola. That will be discussed to you later sa drawing part ng ating parabola. At siyempre, ito yung mga formulas na may meron tayo regarding about the standard form of parabolas when its vertex parehong 0, 0 ang kanyang mga coordinates. Y squared is equals to positive 4ax, y squared is equal to negative 4ax, x squared is equals to positive 4ay, and x squared is equals to negative 4ay. Ganito ang reading ng parabola para malaman kaagad natin kung nakaharap sa kaliwa or facing left or facing right, upward ba o downward ang direksyon ng ating parabola. Ganito lang kadali yan. 4a is actually the length of the latus rectum. Now, yung 4a natin sa ating unang equation or formula, y squared is equals to positive 4ax. Lagi lamang nating tinitingnan kung ano ba yung variable na katabi ng 4a. Ang variable na nakatabi sa 4a in this portion, in this equation is x. Kapag x ang pinag-uusapan, ang ibig sabihin, you are pertaining to the horizontality. X stands for horizontal kasi x-axis yan. So dahil horizontal yan, dalawang bagay lang. Maaaring nakaharap ang parabola sa right or sa left naman. And then afterward, tingnan natin ang sign ng latus rectum na 4a. That is positive. Dahil positive yan, ibig sabihin nakaharap sa kanan ang ating parabola. That is why parabola opens to the right, vertex 0, 0. Second equation ng katabi ng 4a is x. Ibig sabihin, horizontal tayo. To the left or to the right ang direksyon ng ating parabola. Ang concavity nito nakaharap maaari sa right or maaaring nakaharap sa left. Ang sign is negative. Therefore, to the left yan. Vertex 0, 0. Third formula. Sa palagay ninyo, ang third formula natin, x squared is equals to positive 4ay. Saan nakaharap yan, anak? Pataas. Saan? Hello? Taas po, sir. Please talk. Saan nakaharap mga anak? Sa taas po, sir. Sa taas. Oh, parabola opens upward.
vertex 0, 0. How about the other one? Baba. Sa baba. Okay, parabola opens downward. And then we have another set of formulas, standard form pa rin. Ito siguro mga vertex naman when h and k ang mga coordinates. I think. So tingnan natin. Square of y minus k is equals to positive 4a x minus h. Katulad lang ng principle na ginawa natin kanina. So apat uli yan. Okay. Sa palagay ninyo, this standard form o parabola, number 1, yung nasa taas, saan nakaharap ang parabola natin kapag ganyan yung format ng equation natin? Kanan. Facing? Right. Right. Okay. Dahil ang kasabi ng 4a is x at ang sign ng 4a is positive, that is why to the right yan. Parabola opens to the right, vertex h and k. Next. How about this parabola? Saan nakaharap yan mga anak? Please make it a little bit louder yung voice ninyo. Left. Saan? Left. Sa left. Very good. How about this one? Saan nakaharap yan? Upward. 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 And this one? Downward. Okay. Downward. Downward. And then not only this formula na may meron tayo, no? Standard form of parabola, center origin, vertex origin, vertex h and k. Siyempre meron din tayong general form of parabola. Dalawa yan. X squared plus dx plus ey plus f is equal to 0 kapag principal axis at y-axis tayo. And then the other one, principal axis at x-axis naman yan. Y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0, principal axis at x-axis. Suggestion and recommendation ko lang para sa inyo, no? First step para ma-master ninyo ang parabola, yung concept ng parabola, yung kabuuan. Kabisaduhin ninyo yung 10 formula ngayon na naibigay ko. From standard form of parabolas, vertex 0, 0. Standard form of parabolas, vertex h and k, including these two formulas, general form of parabola. Pag yan ay nakabisado mo na, yung 10 yan, saka ka palang mapoproceed doon sa next step ng pag-aaral ng parabola. Tinuturo ko lang sa inyo kung ano yung pamamaraan ko nung ako yung nag-aaral. Formula muna. Tinandaan ko muna yung 10 yan. Okay, next one. And these are the basic definition of terms that we have under the parabola topic. Directrix. Directrix is a line perpendicular to the axis of symmetry. Kung ang principal axis mo is y, kailangan perpendicular axis mo. Ang perpendicularity ng directrix doon sa symmetry is ayos. Kung halimbawa, horizontal lang symmetry mo, ang axis, kailangan vertical ang line of directrix natin. Kung vertical naman ang axis of symmetry, kailangan horizontal naman ang line of directrix natin. Lagi silang perpendicular to each other. Ang directrix, laging nakaposisyon yan sa likuran ng vertex. Tandaan nyo lagi yan, no? Ang directrix may sariling equation yan. Kaya may tinatawag tayong equation of the directrix. Wherein mamaya, mas maintindihan ninyo ang ibig kong tukuyin regarding about directrix. Focus of a parabola is actually a fixed point in the interior of a parabola that lies on the axis of symmetry. Ang focus at ang vertex, nasa isang line of symmetry lang sila. Nasa isang axis of symmetry lang. Magkasunod yung dalawa. If I will draw a parabola, ang pinakagitna is actually the vertex. Doon sa likuran ng vertex is the directrix. At sa harapan naman ng vertex is actually the focus. Yung focus may layo na distance A from vertex. At
kamukha lang ng distansya o layo ng directrix sa vertex. Pareho silang may distance na A o layo sa vertex na A. Continue. Latus rectum is the line segment that passes through the focus of a parabola parallel to the directrix. Ang latus rectum at ang directrix parallel sila. Pareho silang perpendicular sa axis of symmetry. At ang total length ng latus rectum is actually equal to 4A. Mamaya, mas maintindihan ninyo yan. At siyempre, ang latus rectum may endpoints yan. May mga endpoints yan. Now, each endpoint to the focus may layong 2A. Ang one endpoint ng latus rectum sa focus is 2A. Dalawa yung endpoint. The other endpoint may layo ding 2A from the focus. So 2A plus 2A is equals to 4A. Kaya ang total length ng latus rectum is equal to 4A. And then we have additional definition for our parabola. Parabola is the set of all points x and y in a plane that are the same distance from a fixed line, called the directrix. And a fixed point, the focus not on the directrix. So yung mga importanteng basic definition of terms na kailangan nyo ring matandaan. Now, ito yung conic section ng parabola natin. Kailan nga ba nagkakaroon ng parabola? So yan ang pag-aaralan natin. How can a parabola be obtained from slicing a cone? Assuming we have a cone. And then, sa pag-slice ba natin, may assurance na ba tayo na ang mabubuo natin is a cone? So yan ang pag-uusapan natin, no? Now, continue. We can do that by slicing a cone parallel to the slant edge of the cone. The resulting shape will be a parabola. Ano pang ibig sabihin yan? Ulitin ko, no? How can a parabola be obtained from slicing a cone? Sagot, slicing a cone parallel to the slant edge of the cone. The resulting shape will be a parabola. Ibig sabihin, yung segment, yung slice na makukuha natin, yung portion na makukuha natin doon sa cone, makakabuo tayo ng parabola. So, paano ba yun? Now, we have a drawing. Ito yung illustration. Yung edge na to, yan, yung nakamark na yan, ang tawag dyan is the slant edge of the cone. Yung edge na nakaslant. Now, para daw magkaroon tayo ng parabola, kailangan yung cutting section natin, yung pagkakaslice niyan, is parallel dito sa slant edge. So, yan yung slant edge natin. Ayan, dito tayo makakat sa portion na yan. Dito natin ikakat yan. Kailangan yung cutting parallel dito. So, yun yung cutting section natin. At siyempre, ito yung portion ng parabola na makukuha natin from this cone. We actually form a parabola. Now, tignan yung maigi ha. Ganito yung conic section. Kapag yan, dito ako nag-cut. Parallel sa horizontal ang cutting section ko. Parallel sa horizontality. Okay, parallel sa horizontal, ang mabubuo natin is actually a circle. Yan. Ito yung mabubuo natin. At any portion, basta parallel sa horizontal. Circle. Pero, kung medyo i-incline ko yan, hindi na parallel sa horizontal. Halimbawa, dito ako nag-cut. Dito ako nag-cut. Yan, dito. Yan. Hindi parallel. Bago maging parallel, after na naging yung cutting section natin is horizontal, anywhere, pag ganyan yung cutting section ko, ang mabubuo natin is ellipse. Pero kapag umabot sa portion na parallel na yung cutting section, definitely that will be a parabola. Pero kapag nilampasan ko yung parallelism ng dalawang line, yung pagkaparallel ng dalawang line, ito ako nag-cut. Yan. Ang mabubuo ko na is hyperbola. Kapag lumampas sa parallel.
Kasi dalawang cone yan eh. Extend ko pa sa taas. Yan. Yan. Makakabuo tayo ng hyperbola. So yan ang ibig sabihin ng conic section ng parabola. Kapag dito natin kinat, parallel sa slant edge, ang mapuform natin is actually a parabola. Question so far? Wala kayong gustong itanong? Baka meron kayong question, mga anak. Don't be shy. Wala kayong gustong itanong? Tandaan ninyo ang eccentricity E ng circle, pwede niyong sulat. Eccentricity E ng circle, 0 ang value. Ang eccentricity E ng ellipse is equal to less than 1. Ang value ng E, less than 1. Ang value ng E sa circle, 0. Sa ellipse, less than 1. Sa parabola, ang value ng eccentricity E is equal to 1. Hyperbola naman, greater than 1. So, kailangan yun. So, yung parabola na yan, eksaktong 1 yan. Dito naman, yung circle, 0. Ellipse, less than 1, then 1, then greater than 1, yung hyperbola. Okay, continue natin. Since alam na ninyo kung paano nakakabuo ng parabola using a cones figure, at naituro ko na yung 10 formula ngayon, ang susunod naman nating tatalakayin ngayon, pag-aaralan ngayon yung mismong parabola muna. Kailangan makabisado ninyo yung mismong parabola bago kayo mag-proceed sa any calculations na gusto niyo matutunan. Huwag tayong mag-apura sa calculation. Ang pinaka-importante dito is yung konsepto ng parabola, yung mga parts nito, yung mga dimensions niyan, paano ba ang papaplot ng coordinates kapag variable sa mga gagamitin natin, yun ang pinaka-importante dyan. Huwag tayong magmadaling matuto ng parabola. Kailangan lagyan natin ng sistema ang ating pag-aaral ng parabola na sa gayon hindi pa ulit-ulit, isa na lang ang review natin. Alam nyo kaagad ang gagawin ninyo. Gawin nating pagkasunod-sunod o chronological at systematic ang pag-aaral ninyo ng parabola. I repeat, the first step, you study first the formulas, mastery of the formulas. And mastery kung kailan ba nagkakaroon ng parabola. At siyempre, yung mga basic definition of terms, kailangan makabisado ninyo. Yun muna ang unang step na dapat ninyong gawin. Okay, second step. Diyan na ngayon papasok yung dimensions and parts of parabola. Napag-aralan na ninyo yung 10 formula, nakabisado na ninyo. Standard form, vertex h and k, vertex 0, 0, general form of parabola. Alam na ninyo kung paano na-perform ang parabola using a cone, and then basic definition of term. This is now the second step. Hanggat hindi mo nakakabisado hanggang second step, do not proceed to the third step so that you can have the mastery of the parabola. Okay, ito ngayon ang dimensions and parts of the parabola. Assuming nag-draw ako ng parabola. And to the right ang concavity nito, nakaharap sa kanan. Ito yung tinatawag nating vertex. Ito, no? Vertex, focus, endpoint of latus rectum, yung dalawang yan, ito. Ulitin ko, no? Vertex, focus, endpoint of latus rectum, another endpoint of latus rectum, and kung saan nagpapas sa line, na line ang vertex at focus, tinatawag natin yung axis of symmetry or principal axis. Sa likod ng vertex is this line. Tinatawag natin yung directrix. Yan muna ang dapat ninyong matutunan. Kahit paikot-ikutin ko yan, yung parabola natin, nakaharap sa taas, nakaharap sa baba, nakaharap sa left, dapat alam ninyo yung mga parts. Now, ang layo ng directrix
sa vertex is A. Vertex to focus is also A. Ang layo ng endpoint sa focus is 2A. Another focus to endpoint, 2A na naman yan. So para mas klaro, no? Ulitin natin yan mamaya sa second session natin. Actually, paubos na yung time natin. 1 minute na lang, no? Biglang iinto yan. Okay. Vertex, focus, endpoint of latus rectum, another endpoint of latus rectum. This is the principal axis. In this case, principal axis is at X. This is the line of directrix at may sariling equation yan. Ang mga distance na kailangan natin, A dito, A, 2A and 2A. Yan muna ang inyong mga tatandaan. At tatanungin ko kayo uli regarding about this. Question so far? Wala ba kayong gustong itanong? Wala ba kayong gustong itanong, mga anak? Hello? Question so far? Naman po, sir. Okay.